In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Prayer to Santo Niño. O miraculous Santo Niño, we come before your sacred image, moved by love and by hope. We beseech you to look mercifully into my troubled heart. Let your tender love alleviate our sufferings. Take from us, if it be your will, all afflictions, and never let us surrender to despair. Grant us, Senior Santo Niño, the special grace we ask from you today. In all humility and with a loving trust, and for the sake of your sacred infancy, hear always our prayers. Be generous with your aid and consolation, that we may praise you, and the Father, and the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kapitulo 1, versikulo 21 hanggang 28. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad at nagpunta sa Capernaum. Nang sunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya sila ay nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu. At sinusunod naman siya." At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa
pagkakataong ito na ipinagkaloob niya po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. So, kamusta po mga kapatid? Kamusta pong araw natin? Sana naway nakapagsimba tayo. Today is the 4th Sunday of Ordinary Time. Pagkatapos ng Pasko, January 28, 2024. Sa araw na ito ay death anniversary ng aking pamangkin, one of the victims of COVID-19, si John. I pray for the eternal of his soul. At sa araw na ito dito sa amin, 27, ay birthday ng aking nanay na sumakabilang buhay na rin. So mga kapatid, sa araw na ito ay ating pagnilayan ang Gospel from St. Mark. Nakapagsimba ba tayo mga kapatid? Wag sana nating kalimutan na ito yung pinakamahalagang araw para sa ating lahat. Na makapagsimba, makasama ang ating Panginoon at makipagbahagi sa kanyang bangkete, at matanggap natin siya sa presensya niya sa Holy Eucharist. Binabati ko po yung mga taga Iloilo, ng Happy Dinagyang. Viva Pete Senior, Viva Senior Santo Niño. May kapistahan ngayon ang Iloilo, tinatawag na Dinagyang. So, yung Sabado, kahapon is ano ba tawag yun, Bro Rex? Kasi yung Linggo is Dinagyang Yun yung highlight. Cultural show. Hindi, may tawag. Ano ba yung tawag doon ng Sabado? Basta ganun. But then, anyway, bibigay ko po. Mardi Gras. Mardi Gras, Dinagyang, ganun. Basta ito po in honor to our Holy Child, Jesus, So, matagal na tayong hindi nakaranas o naka-attend ng ganyan, kaya nakakalimutan na natin nung panahon namin ng Pismarex. Mga kapatid, sabihin ko sa inyo, Red Crosser yan si Pismarex, hindi mawawala yan tuwing Dinagyang. Anyway, napakaganda, At masaya yung Dinagyang ngayon sa Iloilo. Pero minsan nag-uusap kami ni Pismarex about our experiences. So yung mga boardmate namin, mga boardmate ko, pag uwi sa aming boarding house, lalo na mga babae, may mga kantsawa na. So, napakasaya. Hindi ko lang masabi kung ano mga experiences nila. But then anyway, balik dito sa ating gospel. Yun na nga, pumunta na naman ang ating Panginoon sa sinagoga para magturo, mga aral. Kaya lang, dinidiin ito sa mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya kaya nga sila sumusunod dahil daw ang ating Panginoon ay pumunta sa sinagoga sa araw ng Siyabat. So, yan nga pumupunta nga, sinasabi dito sa Ebanghelyo natin, di ba? Ang ating Panginoon ay sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Di ba? Ayan, nagturo. At pati yung mga demonyo, talagang takot na takot sa kanya. Kilalang kilala siya. Pero ang napakalungkot, marami sa atin ang hindi kilala ang ating Panginoon bilang anak ng Diyos. Sa panahon ng ating Panginoon, kita niyo mga demonyo lumalaya sa tao, maalis. Sa panahon ngayon natin, sabihin na natin, the devil is ourselves. Tama yung sinasabi ni Pismarex. Ourselves mismo, nandyan na yan. So, kailangan nating labanan yan, Lahat ay ginagawa niya para tayo po ay iba ng landas.
Kailangan natin dito yung weapon natin araw-araw, which is prayers. Linisin natin ating sarili. We have to go to confession. Karoon tayo ng sacrament of reconciliation. Tatanggap tayo sa Kanya. Diba? Diba din kung ating babalikan yung second reading sa araw na ito, which is all about sinasabi ni St. Paul sa 1 Corinthians na ibang mga anxieties of married and unmarried, no? O basahin ko lang dito, no? Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 32, ito po yung verse 32 to 40 to 35, no? Sabi ni St. Paul dito, brothers and sisters, I should like to be free of anxieties. An unmarried man is anxious about the things of the Lord. Diba? But married man is anxious about the things of the world. An unmarried woman or a virgin is anxious about the things of the Lord, so that she may be holy in both body and spirit. A married woman, on the other hand, is anxious about the things of the world, how she may please her husband. So, mga kapatid, dito, no, totoo naman, no, pag single ka, unmarried ka, at nakatuon ka sa Panginoon, yung pagmamahal mo sa Panginoon ay walang anxiety sa'yo, wala kang anxious, wala kang worries dahil doon na nakafocus, no. But then kung ikaw ay may pamilya, married ka, of course, ang dami mong anxiousness, no. Worried ka palagi yung kung paano mo i-raise up yung family mo. So, but din, ito'y magawa natin in balance, no? Mababalance natin ito para hindi tayo magka-anxious about our life in this world and about sa ating Panginoon. So, i-balance natin. We give time, no? Hinayaan tayo ng Diyos na magtrabaho para sa ating pamilya, but din ang sabi niya, wag lang natin siyang kalimutan, no? But at tendency kasi minsan na kaya ganyan nabanggit ni Pismarex yung kaibigan nilang pare dahil medyo marangya yung pamumuhay ng parokya. So marami ang tentasyon doon, no? So tayo din, ganun din sometimes, no? We are busy of working hard, no? Ang gusto natin makamit yung ibang hindi tayo makontento sa maliit lang Kung ano lang ibang meron, gusto natin mas more pa, no? Kung yung refrigerator natin ay yung katamtaman maliit lang. Minsan sabi marami kang bibili ng mga pagkain para ma-stock mo, bibili ka ng malaki, no? Double door pa 'yun, no? May freezer, may refrigerator, no? May ref, no? Ibang wala tayong kakontentuhan sa ating sarili. So naa-anxious tayo dun That din sabi ko nga ba, kung yung pag-balance natin ng ating buhay between God at sa atin ay hindi tayo magkaroon ng ganyang problema. But of course, sometimes hindi natin maiwasan that karamihan sa atin ay ang pinagtutuunan na ng pansin ba yung buhay natin dito sa mundo. So dito nga ugnay natin sa ating ebanghelyo, ang ating Panginoon, no, nagpapakita ng kaniyang otoridad. Even the bad spirit, no, the evil spirit ay tumatalima, no? Sinusunod siya kung ano niyang sasabihin niya. So tayo pa kaya, no, na normal, no, at kanyang minahal, no, na hindi sumunod sa kanya. Kaya nga kung babasahin natin ang ating ebanghelyo dito sa
last part, no? Nagtanungan pa dito yung mga na nakarinig eh, nanggilalas pa sila at nagtanungan, ano ito, bagong aral? Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. Di ba? Dito, no? Nagtataka pa sila, no? So, but then, yun na nga, sabi ko kanina na napakalungkot na even ang mga masasamang espiritu ay kinikilala siya, no? So, mga kapatid, sana naway yung ating buhay ay kilalanin natin ng maigi, no? We will know deeper our God, our Lord Jesus, sa ating buhay. Kung sa panahon ngayon ay para bang ang pagkakilala mo sa Kanya ay anak siya ng Diyos. But gaano ba kalalim, no, pagkakilala mo sa Kanya? Gaano mo siya kamahal? Yun ang tanong, no? So, balang araw, kung may pagkakataon na magkita tayo niyan ng ating Panginoon. So, ano bang ihaharap nating mukha sa Kanya, no? Dahil dito sa mundo, puro lang tayo material, no? Materialismo ang pinofocus natin. Napakalungkot naman na with all the graces, no? Yung lahat ng grasya na binibigay niya sa atin para po tayo ay hindi mahirapan sa ating pamumuhay, but din sometimes ang tendency ay siya pang tumutulong, siya pa minsan ang sinisisi natin, no? Bigla may nangyari, ang buhay may maganda, biglang umiba, sinisisi pa natin yung Diyos, yung ating Panginoon. So tanungin natin saan tayo nagkulang, di ba? So mga kapatid, sana naway yung ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ay kilalanin natin, no, ng mabuti. Why the evil spirit ay sumusunod sa Kanya. But tayo, kailangan pa ba natin magiging evil para sumunod sa Kanya? Well, hindi natin paikala that sometimes nandito na yan sa atin, no? Ang command lang natin, nakatago na yan sa atin, kaya minsan mararamdaman natin minsan pag naggalit tayo, no? Iba ang ating iniisip, ang ating mga actuation, no? Iba. Para bang hindi mo maintindihan. So, kunting kalabit lang sa ating sarili, nandyan na yan. So, kailangan natin dahan-dahanin, iwala na yan, no? I-eliminate yan sa sarili natin. Hindi man natin 100% maalis yan, but din sa tulong, sa grasya ng Diyos, sa ating paglapit sa Kanya, mawawala rin yan, hindi man 100%, but yung bang iki-crippled natin siya sa ating sarili para hindi na siya maka-influensya sa atin. At alalahanin natin that gagawa pa rin yan ng paraan. So kailangan natin yung shield, no, na mula sa ating Panginoon. Sa ating sarili, hindi natin kaya yan. Kailangan natin ang ating Panginoon na makasama natin siya araw-araw. Sabihin natin sa ating sarili, Lord, kaya natin ito. Kaya natin ang laban na ito. So yun lang po mga kapatid. Marami pong salamat at muli ako po'y bumabati sa lahat ng mga taga Iloilo ng Happy Dinagyang. Sana naway magiging tahimik or peaceful, no, ang pag-celebrate ng Dinagyang, lalo na sa mamayang gabi diyan sa merrymaking, So ingat-ingat lang mga kasimanwa, no, sa pagdagyang diyan sa Iloilo. Naalala ko na yung Sabado pala, kasadyahan ang tawag sa atin yun. So cultural show yun sa mga schools, may mga tribo doon na nagpe-perform sa streets. So yung Sabado is kasadyahan, yung
linggo ay Dinagyang or Mardi Gras, na doon na yung mga tribo na minsan nga yung mga tribo natin, yung mga local natin na mga ate or itas ay nandoon din, no, nagpe-perform. So well, anyway, marami pong salamat sa inyo at muli ako po ay bumabati sa aking nanay na sa kabilang buhay na ng happy birthday today. At bukas po ay death anniversary din ng third death anniversary ng aking pamangkin na biktima ng COVID-19, si Jan. So marami pong salamat sa inyo mga kapatid, sa lahat natin ng mga masugid na mga taga-subaybay. So sa muli, marami pong salamat at naway ang Panginoon ay gagabay po sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay at wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen.